Mga sir, ito nga pala yung ating electric drill convert to bench grinder. Ayan mga sir, itong bala niya itong bench grinder talaga. 5 inches ang lapad, then ang kanyang kapal ay 1.5 or kalimutan ko na 1.5 to 1.6 cm. Manipis lang in order ko, tsaka hindi ganun kabilog, hindi ganun kalaki yung bilog niya kasi electric drill lang naman yung gagamitin natin, pinaka rotor niya, pinaka motor niya pala. Okay, pakita ko sa inyo pala, pinaklas ko ulit siya, tapos pakita ko na lang sa inyo kung paano ko ginawa. Ayan lang yan, basic lang yan mga sir. Ito binili ko sa Shopee. Lagi ko lang dito yung picture. Yan, tornilyo lang yan na yung pang tox, yung malalaki ang kanyang ngipin, tawag dun yung thread nya, ang kapit sa mga tox, pwede rin sa kahoy. Since meron na akong sa Shopee ko lang rin ito nabili dati, hindi ko na alam kung magkano, pero parang sale ito dati, 700 yata, Inco brand. Kasi nagbabalak akong bumili ng bench grinder and nasa 1,000 to 2,000 yung presyo nya, depende sa brand. Kaya ito naisip ko na lang na mag DIY muna, testing kung gagana rin ang maganda. Ito nakita ko to sa video, naghahanap ako ng bench grinder sa Shopee, tapos nakita ko to, mura lang to, nabili ko to ng 78 pesos lang sa Shopee. Saka ito nga pala guys yung kanyang pinakabara niya, yung bato. Ayan, ang lapad nito ay 5 inches, tapos ang kanyang kapal 1.5 to 1.6 cm, pero parang 1.6 nga ito, kalimutan ko na kasi. So dito pag ikakabit natin siya, lang pakita ko sa inyo, kabitan yung tornilyo ay ito, 17mm to. Pag magkakabit pala kayo nito dito, kasi siya 17mm, tapos yung pang kontra sa likod dito, may pinakakapitan yung dito ng liabi na 14, open na 14 ang kailangan niya. Yan, ito siya. Okay, ito lang. Yan, wala siyang washer niyan. Ngayon, pag ikakabit natin siya, kasi hindi siya sakto ayan siya, malaki yung butas nito, ang bala, may alawan siya, malabo yun. Siguro ang allowance niya paikot ay nasa 3mm ganun. Kaya kailangan talaga isentro mo muna siya bago mo siya tornilyohan ng maigpit. Ito, tingnan natin. Ito nga pala yung ginagawa ko dyan, nilalaki ko lang yung pinapang align ko. Ayan, ayun, may gewang siya. Kasi pag ganyan, tingnan nyo, may gewang siya. Diba? Pag pinaikot mo, gewang. So, kailangan sentrohin natin yan. Ito lang ginagamit ko. Adjust lang. Up. Pagsagaan nyo lang.
medyo tagal-tagal din. Guys, tingnan niya. Nasentro ko na siya. Oh, wala nang gewang. So, yan ay maluwag pa. Wala na. Hihigpitan ko na lang. Ito yung pangontra niya sa likod. 14mm. Tsaka itong nut niya. 17. Hihigpitan ko. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo, 14mm. Dito, madilim kasi. Dito, pasok to dito. Ayan. Tapos, sama siya ngayon hihigpitan. Pangontra niya to. Okay, sinisize na itong ating sa rotor. Ito naman. Sasalpak mo lang siya dito. Lawagan niyo muna ito. Yan. Tsaka ipasok. $14mm. Tsaka dito sa kabila ay 12. Higpitan ko lang guys. Matibay na siya. Nahigpitan na natin. Okay na siya. Ito pa yung papakita ko. Pero pare-parehas naman siguro itong mga drill. Kasi diba, kailangan ito naka-steady siya. May pinakalock siya dito. Nakita ba? Ito, may pindutan niya dito. Kasi, i-click nyo lang ito kanyang gatilyo. Tsaka pindutin nyo ito. Yan. Stuck na siya. Ibig sabihin niya, naka-steady on. Tapos sa pag-i-off mo naman, yan. Kanina nakaganyan siya. Pag i-off mo, press mo lang, tapos huwag siya siyang babalik. Yan, try natin. Tsaka kanina pala, dapat yung ikot niya is pag ganito. Pahigpit talaga. Kasi may paluwag to, may pahigpit. Clockwise, counterclockwise. Kailangan pa clockwise siya kasi pag counterclockwise is baka lumuwag to. Pag lumuwag to, tatalsik yan. Try natin. And guys, ito nga pala hawak ko. Racing camshaft ng sniper. Pagpa-practice lang natin to. Hindi ko na to ginagamit. Sir, gumana naman siya at ayos din. Ayun, langis lang yan, makinis din, pero hindi pwede yan. Tinesting pa lang natin. Maganda, lalagyan ko siya ng camshaft holder, yung ating DIY bench grinder. So yun mga sir, hanggang dito na lang. Thanks for watching.